Tuloy po natin. Sa nakaraang bahagi po ng ating pinag-aralan, nakita po natin ang 4 na katangian ng tunay na disciples, no? Ang tunay na disciple ay may 4 na katangian na atin pong natalakay na nung nakaraang linggo. Ito po ay loves God above all, deny self, take up the cross daily, pang-apat, obeys Christ. Yan po yung 4 na tinalakay natin nung nakaraang Huwebes na characteristics of true disciple na hindi po natin natapos. So ngayon po, bahagi naman ng ating pag-aaralan ay ang 4 pa na characteristics. Tutuloy natin yon, no? Kasi naka-4 pa lang tayo, ito po ay 8. So unahin po natin itong pang-5. Okay? So dito po makikita natin na bahagi po ng ating napag-aralan ang napakahalagang katangian. Yun po yung obey Christ. Yun po yung last na tiningnan natin. At marami pong Kristiyano ang nakakaligtaan at hindi po sapat na tayo po ay maraming alam sa Biblia. Hindi po sapat, kapatid, na marami pong taon na tayo ay sumasamba, nagpupunta sa church. Hindi po yun ang sukatan, kapatid. Ang tunay po na disciple ay patuloy na nagpapahubog sa Panginoon. Gaano man kakatagal o gaano man ang sukat ng iyong pagpunta sa church, hindi po yun ang sukatan. Ang sukatan, ang tunay na disciple po, yung taong patuloy na nagpapahubog sa Panginoon at nananatiling tapat sa kaniyang tawag. Okay po. So, ang characteristic number 5 na atin pong titingnan at isusunod ay a true disciple is humble and teachable. Okay? So, yan po yung pang-5 natin na tatalakayin. Ang tunay daw po na disipulo ay mapagpakumbaba at marunong tumanggap ng pagtutuwid o pagtuturo sa kanya. Okay? So, napakaganda po nitong pang-5 na ating pag-aaralan. A true disciple is humble and teachable. Mapagpakumbaba at marunong tumanggap ng pagtutuwid. Anong verse ang base natin sa ating pang-5 na pag-aaralan? Okay? Basahin po natin sa James 4:6. At pala yung aking Bible. James 4:6. Okay. Okay. Sabi po niya, God opposes the proud but gives the grace to the humble. Okay. God opposes the proud but gives grace to the humble. Okay. Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Yun po ang Tagalog explanation nun. Binasa natin na James 4:6. Sister Jonah, gandang gabi sa iyo, kapatid. So, isa po sa pinakamalaking hadlang sa spiritual growth natin, kapatid, ay ang pride. Pride. Ibig sabihin, yun po bang tinatawag na pagmamataas. Kapag ang isang tao po ay nagiging mapagmataas at tumitigil na siyang matuto sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano, may mga taong nagsasabi sa kanilang sarili na matagal naman na siyang Kristiyano. Alam ko na yan. Nakakita na po ba kayo sa inyong church ng mga ganong asal ng isang Kristiyano na dahil sa napakatagal na niyang sumasamba ay nasasabi niya na matagal na siyang Kristiyano at alam na niya
iyong ituturo ng kanyang pastor. At minsan, nasasabi nila na, huwag mo na akong turuan. No? Dahil alam ko na ang mga bagay na iyan, marami na akong nakain, matanda na ako. Okay? So, hindi po ganun. Ang tunay po na disipulo ni Kristo ay may puso na nagsasabing, Lord, marami pa akong kailangang matutunan. So, habang tumatagal po ang ating paglalakad, pakikisama, at kasama si Kristo, lalo nating mapagtatanto, kapatid, kung gaano pa natin siya kailangang makilala. So, ano po ang ibig sabihin? What does it mean to be humble? Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging isang humble o mapagpakumbaba? Ang humility po, kapatid, ay hindi pagmamaliit mo sa iyong sarili. Hindi rin ito pagpapanggap na wala kang kakayahan, no? Ngunit ang humility po ay ang pagkilala natin na ang lahat ay mayroon tayo na galing sa Diyos. Na kung wala ang Diyos, wala po tayo ng mga bagay na nasa atin ngayon. Lahat po ng ating talento, lahat ng ating karunungan, lahat ng ating tagumpay, lahat ng ating ministeryo, kung nasa ang ministry ka man, ito po ay biyaya ng Diyos. Galing po sa Diyos. Kaya wala po tayong o wala po dapat ang lugar ng pagmamataas sa atin bilang isang tunay na disipulo ni Kristo. Sino po ang perfect example natin dito sa ating tinatalakay, kapatid? Hallelujah, excuse me. Si Jesus po ang perfect example natin. Okay? Let us read Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ano po ang sinasabi niya doon, kapatid? Okay, tingnan po natin. Kung may Bible po kayo, basahin po ninyo diyan sa inyong Biblia. Philippians chapter 2, 5 to 8. Okay, sabi niya, have the same mindset as Christ Jesus. Okay, have the same mindset as Christ Jesus. Pagkatapos pong sinabi ni Pablo na si Jesus ay nagpapakababa, naging lingkod, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus, kapatid, Brother Kim Bernardes Balino, magandang gabi. Okay, ulitin ko si Jesus, sinabi ni Pablo na si Jesus ay nagpapakababa, naging lingkod, at naging masunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Makikita natin ito na mga karakter niya, Isipin natin, si Jesus ay isang hari, king siya, kapatid, sa lahat, Ngunit siya ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. John 13:14. O kung may Bible ka diyan, basahin mo, kapatid. Okay, ano ang sabi niya doon? Okay, sabi niya, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet. Oh my. Now that I, sabi ni Jesus, your Lord and teacher, have washed your feet. Siya mismo, hinugasan niya yung paa ng kanyang disipulo. Kaya sabi niya, you also should wash one another's feet. You see, kung ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagpapakumbaba, paano tayo magiging mapagmataas? So, ibig sabihin, wala po sanang lugar sa mga disipulo ng ating Panginoon ang mapagmataas. Brother Cesar Caguay, good evening. Ayan, hinahanap kita ng matagal. Nakaka-5 na tayo dito sa ating discipleship series. Sana nasundan mo, kapatid.
Brother Cesar, ang ating kapatid yan sa Bagong Buhay, Cabanatuan City. Magandang gabi sa inyo. Okay, sundan natin. Itong ating pinag-aaralan na ito, na si Jesus mismo ay nagpakita ng pagpapakababa sa kanyang mga disipulo, paano magkakaroon ng lugar ang isang tao na disipulo ni Kristo ng kayabangan o pagmamataas? Kung ang ating Panginoon ay nagpakumbaba, paano tayo magiging mataas sa iba? Ikatanong po yun, ano? So a disciple is always teachable. Ang disipulo po ay hindi lamang humble. Dapat siya po ay teachable. Ibig sabihin, handang tumanggap ng correction. Magandang gabi, Pastor Arsenio Nadnaden. Watching din po siya from Palayan City, ang ating napaka mapagpakumbabang pastor. Ayan, si Pastor Nadnaden po. Ayan, mga kapatid, ang isang disipulo, sabi niya, is always teachable. Tumatanggap ng pagtutuwid. Ang disipulo ay hindi lamang daw mapagpakumbaba, siya ay teachable. Brother Petronilo, good evening. Ibig sabihin, handang tumanggap kapag siya ay itinutuwid ng kanyang pastor. Handang tumanggap ng rebuke kapag tinuturuan siya ng kanyang mentor, ng kanyang leader, ng kanyang trainer. No? Kasi ganyan tayo na mga tunay na disipulo ng Panginoong Hesus. Handang tumanggap ng rebuke, handang tumanggap ng koreksyon, handang tumanggap ng instruction. Dito tayo nafi-fail, yung pagsunod sa instruction. Konting instruction, hindi natin masundan kasi walang pagtanggap po sa puso. Bilang tunay na disipulo ni Kristo, dapat po marunong tayong magpatuwid sa mga ginagamit ng Diyos na nagtutuwid sa atin. Proverbs 12:1. Whosoever loves discipline, sabi niya, loves knowledge. Tingnan nyo kung tama yung kinote ko na iyon. Proverbs 12:1. Whoever loves discipline, loves knowledge. Glory to God. Kung mahal mo ang pagdidisiplina sa iyo, ay mahal mo din ang knowledge. Glory to God. Gusto mo na matuto pa dahil ikaw ay nadidisiplina. Kapag may nagtutuwid sa atin gamit ang salita ng Diyos, hindi tayo dapat magalit, kapatid. Dapat tayong magpasalamat dahil ginagamit ng Diyos ang koreksyon upang tayo ay lumago, upang tayo ay mapalalim sa paghuhubog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bibigyan ko kayo ng isang illustration. Isipin ninyo ang isang tasa. Kung ang tasa ay puno na, wala nang mailalagay. Ngunit kung ito ay walang laman, marami pa itong matatanggap na tubig o laman. Ganyan din ang puso ng isang tao na tunay na disipulo ni Kristo. Kapag iniisip nating alam na natin ang lahat at wala nang maituturo ang Diyos, abay, hindi na nga tayo malalagyan. Kasi nga, iniisip natin na alam na natin lahat. Wala nang space ang pagtuturo. Ngunit kapag magpagpakumbaba tayo, patuloy tayong lalago. Kasi nga, iniisip mo na marami ka pang kulang, gusto mo pang mapunan yung space na iyon. So may space si Lord para punan ka ng mga karunungan at wisdom nang gagaling sa salita ng ating Panginoon. Ano po ang practical application nito sa mismong buhay natin, kapatid, bilang isang tunay na disipulo? Tanungin natin ang ating sarili. Kapag may nagtuwid sa akin, madali ba akong magalit? Madali ba akong magtampo? O handa ba akong matuto? Ang tunay po na disciple
ay hindi defensive. Ang tunay na disciple ay teachable, kapatid. Tandaan po natin yan. Teachable. Natuturuan, tumatanggap ng rebuke, tumatanggap ng instruction, tumatanggap ng pagtuturo. Lalo na ang salita ng Diyos, napaka-powerful magturo sa atin. Ano po ang memorable quote na makikita natin dito sa ating pinag-aaralan na pang-5 na maging humble tayo at teachable spirit dapat ang isang disipulo? Ito po, a teachable spirit is a sign of a growing disciple. Take note mo dyan, Brother Cesar. A teachable spirit is a sign of a growing disciple. Yan daw po ang dapat espiritu ng isang disipulo. Nakikita po dyan na pag ganyan ang espiritu niya, siya po yung disipulo na lumalago. Okay po. Pang-anim na karakteristik ng isang tunay na disipulo. Okay? A true disciple is faithful and committed. Ano ang ibig sabihin nito, kapatid? Ang tunay na alagad ay tapat at may buong pagtatalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. Ano pa ang pwede nating i-interpret doon sa true disciple is a faithful and a committed. Ang tunay na alagad ay tapat at buong pusong sumusunod kay Kristo. Okay? Yan, pwede mong interpret na ganon. Ang tunay na alagad ay tapat at hindi umaatras sa kanyang pananampalataya. Pwede din ganon. Sana po naintindihan natin yung ating pang-anim na characteristics. Okay? Saan ko naman kinuha? Saan natin kinuha yan na bersikulo? 1 Corinthians 4:2. Ano ang sinasabi niya doon? Okay, basahin natin. Okay, sabi niya, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Oh, glory to God. Must prove faithful. Kunana, yeah? Maraming tao ang nagsisimula nung siya ay malakas. Ngunit, kakaunti na po nung nagtatapos na ang nagiging isang matapat sa kanyang Christian life. Ano po? Maraming nag-uumpisa na matapat. Okay, nung malakas pa siya, maraming tao ang nagsisimula nung siya po ay kalakasan pa niya sa kanyang pananampalataya. Ngunit kakaunti po ang nagtatapos na faithful o tapat bilang isang Kristiyano. Bakit? Hindi lamang mahalaga ang magandang simula. Mas maganda po at mas mahalaga ang faithful finish, mga kapatid. Hallelujah. Marami maalab pagka nag-uumpisa, pero habang tumatanda ng Kristiyano, instead na lumalalim at nagiging mas matapat, pero sad to say, sila pa yung kinakikitaan ng mga bagay na kinatitisuran ng Kristiyano minsan. Bakit? Kulang sa discipleship. Hindi naaalagaan itong Kristiyano na ito. Walang mentor, Brother Cesar. Hindi siya nababantayan ng kanyang mentor, hindi siya nababantayan ng kanyang discipler. No? So, kaya kailangan natin ng cell group sa isang church. Okay? Pag-aaralan natin yan sa susunod. Ngayon ay magpupundasyon muna tayo sa ating mga buhay bago tayo pumunta doon. Ang pagiging isang tunay na disipulo natin bilang nag-grow na Kristiyano. Hindi natin sinasabi na yung mga ibang Kristiyano hindi disipulo. Ang sinasabi natin, hindi tayo laging baby Christian, tayo ay lumalago, nagiging tunay na disipulo. Okay? Huwag tayong lumayo sa ating paksa. Hindi lamang mahalaga na nag-uumpisa tayo, na masigla sa umpisa, napakahalaga po yung tayo ay
mamamatay o nagtatapos sa magandang pagkakatapos. Okay? Faithfulness is consistency. Ang pagiging matapat sa Diyos at paglilingkod sa Kanya ay dapat po tuloy-tuloy, hindi ningas kugon lamang. Hindi kapag umpisa lamang. Okay? Hindi lang kapag ka may revival, tayo ay nakakaramdam na tapat tayo sa Diyos. No? Dapat ang faithfulness is consistency. Tuloy-tuloy po. Dire-diretso. Ang faithfulness ay hindi pagiging isang perfect. Hindi kailangan na pag faithful ka, perfect ka na. Mali kasi minsan may mga Christian na ganun ang interpretation niya. Perfectionist. Hindi po. Kahit po tayo ay sumasablay minsan sa pagiging Kristyanismo natin, pagiging buhay Kristiyano natin, yung pagiging matapat natin, yung faithfulness natin, tuloy-tuloy pa rin yan. Ang faithfulness ay hindi pagiging isang perpekto. Ito ay pagiging consistent. Number 1, consistent. Patuloy kang sumusunod, ibig sabihin, patuloy kang naglilingkod, patuloy kang nananalangin, patuloy kang nagbabasa ng Biblia mo, Brother Cesar, patuloy kang nagtitiwala sa Diyos. Kahit mahirap ang mga pinagdadaanan mo araw-araw, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit walang pumapalakpak sa iyo. Hallelujah, Jesus looks for faithfulness. Kaya kahit walang nakakakita sa iyo, nananalangin ka. Kahit walang nakakakita sa iyo, binabasa mo yung Bible mo. Kahit walang nakakakita sa iyo, nagtitiwala ka sa Kanya. Nananalangin ka. Gabi at umaga, may pagpapasalamat ka sa Diyos. Lumuluhod ka sa Kanya. Kasi nga, continuous consistent dapat. No? Tuloy-tuloy dapat. Tayo na sumusunod, naglilingkod ng may katapatan sa Panginoon. Dahil ang Diyos naghahanap ng pusong tapat sa Kanya, kapatid. Matthew 25:21. Basahin niyo po yan, no? Sabi ni Lord, "Well done, good and faithful servant." Yan po ang maririnig natin pag tayo ay humarap sa harapan ng Panginoon. Pansinin ninyo, kapatid, hindi po sinabi ni Jesus na well done, famous servant. Ano ang sabi niya? Hindi rin niya sinabi na well done, talented servant. Ano po yung sinabi niya? Faithful servant. Hindi niya sinabi na talented servant. Hindi po niya sinabi na famous servant. Ang sabi niya, well done, faithful servant. Ang Diyos ay higit na tumitingin sa katapatan kaysa kasikatan. Kahit napakasikat mo, napakarami mong alam sa salita ng Diyos, kung hindi ka naman tapat sa Kanya, kung wala kang faithfulness as His servant, her servant, no? Hindi po yun ang hinahanap ni Lord. Ang hinahanap niya, yung may katapatan tayo sa Kanya. Hindi ang ating kasikatan. Commitment means perseverance, kapatid. Maraming sumusunod kay Jesus kapag madali ang buhay. Kapag maraming blessing. Ngunit kapag dumating na ang problema, umaalis na po itong kapatid na ito. Ito ang maraming nangyari nang si Jesus ay nagturo sa John chapter 6. Tingnan niyo po yan, ha? Hindi ko na po nang babasahin yan. Basahin nyo na lang po. John chapter 6, 66 to 68. Chapter 6, 66 to 68. Ito po ay nangyari sa maraming tagasunod ni Jesus diyan sa John. Anong ginawa nila? Marami po ang tumalikod sa Kanya. No? Ngunit sinabi ni Pedro, buong tahasan niyang sinabi, sabi niya doon Lord, to whom shall we go? No? Tanong ni Pedro, you have the word of eternal life. Sabi niya, sana, ganun din po sana tayo.
Iyan po ang puso ng isang committed disciple. Walang atrasan. Kung nasaan kay, nasaan din ako, sabi ba ni Pedro? Kung nasaan ka. Hallelujah. Sa Hebreo 10:23, sabi niya doon. Okay, basahin natin. Okay, so sinasabi niya po doon mga kapatid, diyan sa Hebreo 10:23, pakibasa niyo na lang, ano? Hindi ko kasi nakuha yung aking salamin, hindi ko masyadong makita itong ano. Okay, basahin niyo na lang po doon. Ang sinasabi niyo doon, ang disciple po ay hindi pa bago-bago. Okay? Hindi lamang mainit kapag may blessing. Okay? Hindi lamang active kapag maganda ang sitwasyon. Nananatili siyang tapat kahit may pagsubok na dumarating sa buhay. Okay, bigyan ko kayo ng isang illustration. Ang isang punong malalim ang ugat sa pagkakatanim ay hindi madaling matumba kapag may bagyo, kapatid. Ganito rin po dapat ang isang disciple. Kapag malalim ang kanyang relasyon kay Kristo, Brother Cesar, hindi siya basta-basta matitinag sa problema na darating sa buhay niya. Okay? Paano natin ito may apply sa buhay natin, Sister Edna? No? Kung mawawala po ang posisyon mo bilang isang minister, sa isang ministry, kung isa kang miyembro, nagtuturo ka, anumang ministry na nasa sa iyo habang ikaw ay nasa church. Maglilingkod ka pa rin ba, Sister Edna? Sister Betty? Maglilingkod ka pa rin ba kung hindi ka na musician sa church? Kung walang makakakita sa iyong kabutihan at walang nag-a-appreciate sa iyo, magiging tapat ka pa rin ba? Ang tunay po na disipulo, kapatid, ay hindi naglilingkod para papurihan siya ng tao. No, Sister Betty, Sister Edna, magandang gabi sa inyo. Sister Betty Carino sa Hong Kong yan. Kapatid natin doon. Ang tunay daw po na disipulo, ulitin ko po ay hindi lang naglilingkod para sa papuri ng tao. Okay? Iiwasan mo yan at huwag mong titingnan yan dahil sa ministry may mga taong pupuri sa iyo. Sana po wag natin kunin ang papuri. Hindi po sana yon ang ating basihan sa ating paglilingkod. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, sabi niya. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kunanan samot ijay niya. Ito po ang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong sumuko. Magpatuloy po tayo. Maging tapat po tayo, kapatid. Dahil ang Diyos ay hindi nakakalimot sa ating katapatan. Alam po niya kung paano ka nagsasakripisyo, kung paano mo ibinibigay yung oras mo na dapat sana ay sa iyo. Pero dahil yun ay alam mo na isang bagay na pagpapakita ng katapatan at pagsamba sa Diyos, ginagawa mo. Glory to God. Sana po maintindihan natin yung pang-anim na ating pinag-aralan ngayon, na tayo po ay dapat magkaroon ng tunay na commitment sa Panginoon. Ano po ang memorable quote na makikita natin dito sa ating pinag-aralan? God does not call us to be successful first. He calls us to be faithful. Glory to God. Ulitin ko, God does not call us to be successful first. He calls us to be faithful. Glory to God. Now, pupunta po tayo sa pang-ito. Sa huling bahagi po ng ating lesson, no? Pag-aaralan natin ang dalawa pa na natitira na kukumpleto sa buhay natin bilang isang tunay na disipulo. Okay?
Nakita natin doon, makikita natin dito itong dalawa, a true disciple lives by faith. A true disciple makes other disciple. Okay? So, dito po, tinalakay natin, una, loves God above all, yung una, deny self, take up the cross daily, and obey Christ. Yan po yung apat na pinag-aralan natin last week. So ngayon, tinatalakay natin na pang-lima, humble and teachable, faithful and committed, and then ito pong ating titingnan ngayon, number 7. Okay. A true disciple lives by faith. Okay. Ano po ang verse na makapagbibigay sa atin ng paliwanag dito na ang isang tunay na disipulo ay nabubuhay sa pananampalataya o nabubuhay na may pananampalataya? 2 Corinthians 5:7. Paborito natin yan. Ano ang sabi niya doon? Alam na alam mo ito, Sister Edna. Anong sabi niya? For we live by faith, not by sight. Glory to God. Hallelujah. Nabubuhay daw po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating nakikita. Isa po sa pinakamahalagang katangian ng disciple ay ang pananampalataya, kapatid. Ang mundo ay nabubuhay ayon sa nakikita. Alam na alam po natin yan. Pero ang isang disipulo ay dapat nabubuhay po tayo ayon sa ipinangako ng Diyos sa atin. Ang isang unbeliever, magtatanong yan sa kanyang sarili, no? Ano ang nakikita ko? Dahil, ano yan to see is to believe, ano? Pero ang isang disciple, kapatid, ay magtatanong, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Hindi ayon sa kanyang nakikita. Ano po ang ibig sabihin nito, to live by faith, kapatid? Ang faith ay hindi positibong pag-iisipan lamang. Hindi rin ito basta pag-asa. Hebreo 11:1, makikita natin dito, basahin nyo na lang sa inyong mga Bible. Sabi niya yata doon, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Nanansamot niya. Okay, so ang pananampalataya daw ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin ito nakikita o hindi mo pa nakikita ang kasagutan ng iyong pinaniniwalaan. Hindi natin nakikita ang bukas. Walang nakakakita ng bukas. Pero alam natin na kasama natin ang Diyos. Hallelujah. So, ano ang biblical example natin dito? Si Abraham, Hebreo 11:8, no? Tinawag po siya ng Diyos na umalis sa kanyang bayan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Si Abraham, nung tinawag siya sa Ur of Chaldea, no? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod pa rin siya, kapatid. Hindi dahil nakita na niya ang destinasyon. Kung hindi dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Bakit alam ba ni Abraham kung ano ang pupunta niya? Ano ba yung Kanaan na yan? Ano ba yung Haran na yan? Ba't ako dadaan dyan? Hindi niya nakita yun. Pero sumunod siya. Kasi mayroon siyang pagtitiwala doon sa kanyang sinusunod. Okay? Hindi dahil nakita na niya ang destinasyon, kundi dahil nagtitiwala po siya, kapatid, sa Diyos na tumawag sa kanya. Si Peter, maalala niyo si Peter na lumakad sa tubig? Sister Betty Carino, naalala mo siya, si Peter? Matthew 14:29, no? Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, naglalakad siya sa tubig. Nakakita ka naman ng taong naglalakad sa tubig. Mahirap yatang mangyari yun. Pero si Pedro, nangyari sa kanya. Pero alam niyo po ba, nung tumingin siya sa hangin at alon, nagsimula siyang lumubog si Pedro. Ito po ang nangyayari sa maraming Kristiyano kapag ang tinitingnan natin ay problema at natatakot tayo sa mga bagay na darating. Pero kapag si Kristo ang ating tiningnan, lumalakas ang ating pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. So, faith is seen
in daily life. Dapat nakikita po ang ating pananampalataya sa pang-araw-araw nating buhay. Lifestyle ba, kung baga, Brother Manny, kapatid natin ito sa Agoo Church. No? Magandang gabi sa iyo, sir. Tapos na ang pagtuturo sa isang araw, kasama ka namin sa ating pag-aaral ng discipleship. So, magandang gabi. So, ito po ay, ulitin ko, ang faith ay nakikita po dapat sa buhay natin araw-araw. Hindi kahapon lang, hindi nung isang araw lamang, daily. No? Lifestyle na po sana natin ito. Kaakibat na ito sa ating buhay. Ang disciple ay nagtitiwala sa Diyos. Bilang isang tunay na disipulo, tayo ay araw-araw nalalakad na may pagtitiwala sa Diyos. Kapag may sakit ka, tiwala ka sa Kanya. Kapag may problema ka sa pamilya, huwag kung sinong kumari ang puntahan mo. Lumapit ka una sa Diyos. No? Kapag may kakulangan ang pananalapi natin, at hindi naman natural lang, nagkukulang tayo minsan, sa Diyos tayo lumapit. Kapag may pagsubok sa ministry, mga kapwa ko pastor, huwag tayong yung maratel. Dapat po meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Hindi dahil sigurado na ang lahat, kundi dahil sigurado na siya sa Diyos. No? Hindi dahil sigurado na, pero meron tayong kasiguraduhan na nasa Diyos. Nakakasiguro tayo na merong pwedeng gawin ang Diyos sa mga problema natin. O Romans 10:17, ano po ang sabi niya? Dagdagan natin yung Hebreo natin. Binasa natin chapter 11 ng Hebreo. Romans 10:17. Maalala ko pa ito. Isa sa memory verse namin nung kami ay nasa Bible school. Faith comes by hearing. Sabi niya in hearing by the word of God. Kung gusto raw nating ang pananampalataya daw po ay nanggagaling sa ating pakikinig at sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. So pansinin natin, kung gusto nating lumakas ang ating faith, kailangan tayong manatili sa salita ng Diyos. Brother Mark Anthony, no? Sa Pangasinan, magandang gabi sa iyo. Gusto mo bang lumakas ang iyong pananampalataya? Kailangan mo, anak, na manatili sa salita ng Diyos. Huwag na huwag tayong bibitaw sa salita ng ating Panginoon. Hindi lumalakas ang pananampalataya sa chismis. Hindi lumalakas ang pananampalataya mo kapag nagbabad ka sa social media. Lumalakas ito sa pakikinig mo at pagsunod mo sa salita ng Diyos, kapatid. So bilang isang tunay na disipulo, kapatid, ngayong gabi, ipapaalala ko sa ating lahat, ayon sa salita ng ating Panginoon, tayo bilang tunay na disipulo ni Kristo, dapat po tayong mabuhay na kaakibat ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Okay, bibigyan ko kayo ng isang practical na question. Kapag may problema ka, kanino ka unang tatakbo, Brother Anthony? Sa tao ba o sa Diyos? Kapag may takot, mas malaki ba ang problema sa iyong paningin kaysa sa iyong Diyos? Ang disciple po ay hindi nabubuhay sa takot. Nabubuhay siya sa pananampalataya dahil siya ay disipulo ni Kristo. O ano ang memorable na quote na pwede nating i-store sa mind natin dito sa pang-pito na ating pinag-aralan na mabuhay tayo sa pananampalataya? Okay? Ito. Take note mo, Brother Cesar. Faith does not deny the existence of problems. It declares that God is greater than every problem. Kunana. Faith does not deny the existence of problems. It declares that God is greater than every problem. Okay, nagpintas niya
Antay yung aliplipatan da jay, Sister Eden Sabido. Caballero sa Palayan City, Nueva Ecija. Kapatid na, anak natin ito. Okay? So, iyan. Pangwalo naman, kapatid, na ating titingnan. Dahil nakaka 40 minutes na tayo. Okay na. Ito na po ang panghuli sa characteristics of a true disciple. A true disciple makes other disciples. Nagawa mo na ba ito, kapatid? Matthew 28:19-20, balik na naman tayo doon. Therefore, go and make disciples of all nations. Yan po ang bilin ng ating Panginoon. Ito po ang huling katangian at maaaring ito ang pinakamahalagang bunga ng lahat sa buhay natin, kapatid. Ang disipulo ay hindi lamang lumalago, siya ay nagpapalago rin ng ibang Kristiyano. Hindi lamang siya tumatanggap, nagbibigay rin siya. Hindi lamang siya tinuturuan, nagtuturo din po siya. Okay? Ito po ang puso ng Great Commission, Matthew 28:19-20. Ito po ay isang command ng Diyos sa atin. Hindi sinabi ni Jesus na go and make church attenders. Hindi rin niya sinabi na go and make converts only. Ang malinaw na utos niya ay make disciples. Ibig sabihin, ang layunin ng simbahan ay hindi lang mapuno ang upuan. Ang layunin ay mapuno ang mundo ng mga alagad ni Kristo. Tunay na alagad ni Kristo. So anong ibig sabihin ng make disciples? Ang paggawa ng disipulo, kapatid, ay pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakarinig nito. Kasama sa discipleship, ang pag-aaral natin paano ibahagi ang ebanghelyo. Pagbabahagi ng ebanghelyo, pag-akay sa tao, kay Kristo, pagtuturo ng salita ng Diyos, pagmumodelo ng buhay na makadiyos sa mga tao. Kaya tayo ay nag-aaral, nagpupundasyon ng salita ng Diyos para tayo po ay maging tunay na modelo sa iba. Para hindi ka pa nagsasalita, mabibless na ang tao sa iyo. Pagtulong sa bagong mananampalataya na lumago. Yan ang ating ginagawa bilang nauna na mananampalataya ni Kristo sa loob ng iglesia. Hindi po tayo walang silbi na Christian. Tayo po ay dapat kakitaan ng karakteristik na nagbabahagi ng ebanghelyo, nag-aakay ng tao kay Kristo, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagmumodelo ng buhay na makadiyos, at tumutulong sa mga bagong mananampalataya na lumago rin po. Sana po maliwanag sa atin yon na ang bahagi ng pangwalong ito ay madala natin ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, kay Kristo na maging isang tunay na disipulo. Bakit hindi lang Kristiyano? Kasi pag Kristiyano lang at hindi na alagaan, hindi na ituro, hindi naging hindi madisipulo. Ibig sabihin ng disipulo, tinuturuan, natuturuan, na mamuli, no? Mahubog, maturuang mabuti ng mga salita ng Diyos, mapundasyon ng salita ng Diyos, mahubog siya hanggang siya'y matutong mag-akay din ng ibang taong hindi pa nakakakilala kay Kristo at makapaghubog din ng iba. Okay? So yun po ang layunin natin bilang tunay na mga disipulo ng ating Panginoon. Okay po? So hanggang siya rin ay makagawa ng isang disciple, ito ay isang proseso, hindi lang isang event. Tingnan natin ang buhay ni Paul, no? Kay Timothy na kanyang anak. Ano ang ginawa niya? 2 Timothy 2:2. Ang sabi ni Paul, hindi ko nababasahin sa Bible, basahin nyo na lang 2 Timothy 2:2 para makita nyo kung ano ang basic ng isang paggawa ng disciple. Ang sabi ni Paul kay anak niya na Timoteo, si Pastor Timothy, the things you have heard from me, sabi niya, di ba? Yung bagay na narinig mo sa akin, entrust to faithful people
Oh, ipagkatiwala mo ito, yung mga narinig mo, napag-aralan mo sa akin, ipagkatiwala mo ito sa mga mapagkakatiwalaan, faithful, mga tapat na tao, who will be also qualified to teach others. Sabi niya doon. Pansinin natin, 4 na generation ng discipleship ito. Mula kay Paul, kay Timothy, sa faithful people, at sa others. You see? Paul, Timothy, faithful men, and others also. Ito po ang biblical pattern ng paggawa ng isang disipulo. Ang disipulo ay gumagawa ng disipulo, nagagawa rin ng disipulo. Jesus method po yan. So si Jesus ay hindi nagtayo ng malaking gusali, hindi siya umasa ng maraming programa. Naglaan siya ng panahon, kapatid, sa kanyang 12 alagad. Itinuro niya itong mabuti. Hinubog niya sila. No, tinuruan niya sila, hinubog niyang mabuti. Ipinakita niya sa kanila kung paano mabuhay na may takot sa Diyos. At pagkatapos ay isinugo niya sila upang gawin din iyon sa iba. As simple as that. Ganon ang gusto ni Kristo na mangyari sa atin. Mahubog tayong mabuti na mga Kristiyano mula sa pagkakakilala at pagtanggap natin kay Jesus upang tayo rin po ay humubog din ng ibang mga magiging disipulo. O hindi ba? Ang Great Commission ay napakabilis kapag ganon ang mangyayari. Hallelujah! So ito po ang modelo ng isang tunay na discipleship. Glory to God. Tanungin natin ang ating mga sarili ngayong gabi bago tayo magtapos. Mayroon na po ba tayong taong ipinapanalangin at tinuturuan? Yan, si Brother Cesar, napakakwentuhan ko nung minsan, marami na siyang mga natuturuan. Very good. Mayroon ba akong naakay na sa Panginoong Jesus? Sister Eden, may naakay ka na ba? Ay, meron na rin. Marami na rin naakayan, no? At salamat sa Diyos. Mayroon bang lumalago sa pananampalataya dahil sa buhay ko? Ay hindi ko alam sa inyo. Ang aking sarili, ang aking tatanungin ngayong gabi, no? At gusto ko rin sa ating lahat, tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Mayroon bang lumalagong mananampalataya dahil sa ating buhay? Kung wala pa po, maaaring panahon na upang simulan natin ang paggawa ng disciple. Ano po ang memorable quote dito sa ating pangwalo na pinag-aralan? A true disciple is not measured only by how much he knows, but by how many he helps follow Jesus. Glory to God. Hallelujah. Mga kapatid, sa 4 na bahagi po ng ating lesson na huli nating tinalakay ngayong gabi, nakita po natin dito mula nung last week ang 8 katangian ng tunay na disipulo. Uulitin ko po, kapatid, love God above all, deny self, take up the cross daily, obey Christ, humbled and teachable, faithful and committed, lives by faith, and lastly, makes others disciples. Hallelujah. So, ito po ay dapat mabuo na katangian sa ating buhay araw-araw. Ito po ay bunga ng pagpapatuloy natin na pakikisama kay Jesus. Katulad ng isang sanggol na unti-unting lumalaki, ang disipulo po ay ganun din. Unti-unti po tayong nagiging katulad ni Kristo bilang mananampalataya niya. Hindi po ito mapapasa atin ng isang gabi lamang, 2 gabi, 1 buwan. Ito po ay madidevelop na karakter sa buhay natin habang tayo ay nagpapatuloy na nagpapahubog at nagbibigay ng pagpapakababa sa ating Panginoon habang tayo'y lumalakad sa Kristyanismong buhay na ito. Romans 8:29, for those God foreknew, sabi niya,
He also predestined to be conformed to the image of His Son. Okay? Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang makarating tayo sa langit, kapatid. Ang tunay na layunin ng Diyos habang narito pa tayo sa lupa, makita ng mundo ang karakter ni Kristo sa ating mga buhay, kapatid. Hallelujah. So bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko pong iwanan ang 8 tanong na ito. Si Jesus po ba ang una sa ating buhay? Hindi ba o handa ba akong tanggihan ang aking sarili? Pinapasan po ba natin ang ating mga cross araw-araw? Masunurin po ba tayo sa salita ng Diyos? Mapagpakumbaba po ba tayo at handa ba tayong matuto araw-araw? Tapat po ba tayo sa Diyos kahit walang nakakakita? Nabubuhay po ba tayo sa pananampalataya? Mayroon po ba tayong natutulungan upang maging disipulo ni Kristo? Kung may isa o higit pa po sa mga tanong na ito ang sumasagi o nasa ating puso, humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ang magandang balita, kapatid, ay hindi niya tayo iniiwang mag-isa. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mabuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. We need the Holy Spirit. Glory to His name. Gusto ko po kayong ipagdasal sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, hallelujah, Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa pagtawag mo sa amin, hindi lamang upang maging mga mananampalataya mo, Lord, kundi maging tunay na mga alagad ni Jesucristo. Hubugin mo po kami, Panginoon, ang aming mga puso, upang ikaw ang aming mahalin higit sa lahat. Turuan mo kaming tanggihan ang aming mga sarili. Pasanin ang aming mga cross araw-araw at maging masunurin sa iyong kalooban, Panginoon. Gawin mo kaming mapagpakumbaba, tapat, puno ng pagmamahal at gamitin mo kami upang makagawa rin ng ibang mga alagad. Naway makita ng mundo ang karakter ni Kristo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga bagay din po na kami po ay nakaligtaan dahil sa pagpababaya namin ng aming mga buhay bilang isang Christian. Pero salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo na yung mga salita ngayong gabi. Hindi man kami perpekto, marami man kaming kakulangan, marami man kaming bagay na hindi nagawa. Pero salamat sa mga salita mo dahil muli ipinaalala mo, Panginoon, ang mga salita mo upang kami po ay magpatuloy na makita ng mundong ito ang mga karakter na ito, O Lord God, na dapat naming ipamuhay bilang tunay na disipulo. Panginoon, salamat po, God, sa mga kapatid na ito na matyagang nakinig ng mga salita mo ngayong gabi. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Hindi ko man po sila maisa-isa. Hindi ko po mabanggit ang kanilang pangalan, pero Amang Banal, kilala mo po sila at alam mo po ang bawat isa na ito. At sa bawat manunood pa, Panginoon, ng live na ito, O Diyos, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, sila po, O Diyos, ay iyong pong tulungan, sila po ay iyong yakapin sa mga panahong ito, O Diyos. Maraming salamat sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po, sa susunod po ang atin pong isusunod, dito po sa ating the characteristic of the true disciples ay patungkol po, mga kapatid, sa the call to discipleship, no? Manang Elsie Bacud, good evening po. Okay, ibalikan mo na lang yung ating topic kung hindi mo ito naumpisahan dahil pwede naman po ninyo itong panuoring muli ang ating live. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kita-kita po muli tayo sa susunod na Huwebes next week. God bless everyone. Hallelujah.
At paki-share na rin po para po mapanood din ng iba at marami ring makasunod sa ating mga pinag-aaral. God bless.